Pagkatapos nito ay gumawa si Kunan ng isang salamin at ipinahayag niya na kung sakaling makakita siya balang araw, ang unang taong makikita niya ay ang sarili niya at ito ang taong pinakakinamumuhian niya, ang walang kayang gawin mag-isa at ang palpak sa lahat at palaging pinuproblema ng iba. Ang mukha ng taong pinakaayaw niya sa buong mundo kaya't binuksan niya ang kanyang mga mata at nakita ang sarili niya, napansin niyang hindi siya mukhang mabagsik at wala rin siyang balbas, na normal lang dahil bata pa siya. Akala niya na lalo niyang kamumuhian ang sarili o maiinis o matutuwa, pero wala lang siya pa rin iyon at pagkatapos ay nagtanong siya kung darating ba ang araw na magugustuhan niya ang sarili niya, at saka napansin niya ang isang alimango. Nagtaka siya kung si Iko ba iyon at sa sandaling iyon pumasok si Iko at tinanong kung tinawag ba siya, nagulat si Kunan at hinipo ang alimango ngunit dumaan lang ang kamay niya rito at napansin niyang wala itong pisikal na katawan. Paglingon niya kay Iko ay sumagot ito ng oo at muling tinawag ni Kunan si Iko para siguraduhing napapansin siya, naging seryoso si Iko at nagtanong ulit hanggang sa mapansin niya ang bola na nasa tabi niya at tinanong ni Kunan kung may hikaw siya, at masayang sumagot si Iko na oo. Giit ng bida na malinis at maayos tingnan ang uniforme ng kasambahay at bilang isang ginoo, cute raw ito at umiyak si Iko sa tuwa nang malaman niyang nakakakita na siya at niyakap siya. Dahil dito ay lumipad ang mata ni Kunan at nahilo siya. Binitawan siya ni Iko at iminungkahing sabihin na ito sa kanyang mga magulang, ngunit nagtataka pa rin si Kunan sa alimango at tinanong si Iko kung gusto ba nito ng croquettes na may cream ng alimango. Sumagot si Iko na kaya niyang magluto pero biglang tinanong ni Kunan kung may sungay ba siya sa ulo. Binanggit ni Iko na wala pero lumalabas ito kapag nagagalit siya at ngayon ay masaya siya. Dahil dito ay natuwa si Kunan na nakikita niya ang kaakit-akit na mukha ni Iko at ang kanyang sexy na sungay. Pagkatapos ay lumabas si Kunan para makita ang tanawin, ngunit lahat ay parang naka-negative ang kulay at itim ang ningning ng araw at malinaw na may mali, at alam iyon ni Kunan at doon ay dinalhan siya ni Iko ng pambalot at inalok siyang pumasok kasama ang iba. Pumayag si Kunan ngunit tinanong kung wala bang kakaiba sa likod niya. Sabay kinilig sa pag-asang baka horror story kaso sinabing kalimutan na lang at habang naglalakad sila, sinabi niyang gumana ang eksperimento pero may mali. Pagdating nila sa pamilya, masaya ang lahat na nagtagumpay siya pero nag-aalala si Kunan at may itim na pakpak ang kapatid niya, at magkaiba ang kulay ng mata ng kanyang ina pero para hindi sila mag-alala, sinabi niyang mukha silang astig. Tinanong siya kung maganda ba ang kanyang ina at sumagot si Kunan na oo. Parang isang bayani sa adventure at akala ng ina niya ay ikinumpara siya sa isang prinsesa at pagkatapos, tinanong siya Kunan kung ang mga magulang ba nila ay mga nalaglag na anghel dahil sa mga pakpak at nagtataka na sumagot siya na magulang din niya ang mga iyon. Medyo naintindihan ni Kunan at tinanong pa si Iko kung may mga taong may pakpak ba sa mundo, pabiro na sagot ni Iko na lahat daw ay ipinapanganak na may pakpak at ito ang pakpak ng kalayaan at lumilipad tayo gamit ang puso. Lalong nalito si Kunan at ang una ay alimango tapos sungay at tingin ng isang bayani, at ngayon pakpak ng nalaglag na anghel. Walang mahahawakan at siya lang ang nakakakita bakit kaya, sa sandaling iyon ay narinig nila ang ama niya na sumisigaw para kay Kun, kinabahan si Kunan at sabik malaman kung ano ang itsura ng kanyang ama ngunit nang bumukas ang pinto, nagulat siya dahil hindi niya ito malinaw na makita. Masayang masaya ang kanyang ama at ina at nagdiwang dahil nakakakita na ang kanilang anak. Kaya nagpa siya silang magdiwang at ipaalam ito sa kastilyo at umalis ang tatlong matatanda, at naiwan ang magkakapatid. Sinamantala ni Kunan ang pagkakataon at tinanong si Isho kung parang hamog ba ang mga magulang sa loob ng pamilya. Pinagbawalan siya ni Isho na huwag sasabihin iyon sa ama dahil iyak ito ng iyak at pumayag si Kunan, at naisip na lang na itatanong niya ito sa kanyang guro. Pagkatapos ay lumipat ang eksena sa kastilyo kay Cielando. Pumasok si Victor sa kanyang opisina para sabihing malaya na siyang umalis ayon sa utos ng kanyang kamahalan, dahil may dumating ng balita tungkol kay Kunan. Ngayon ay bumalik tayo sa ating bida na kung saan dumalaw si Mirika at sinabi niyang nabalitaan na niya ang nangyari. Masaya niyang binati si Kunan dahil natupad na niya ang kanyang pangarap, napansin niya ang mahiwagang bagay sa tabi niya at tinanong kung iyon ba ang salamangka. Kinumpirma ito ni Kunan at ipinakilala bilang mata ng kristal. Tinanong ni Mirika kung maaari ba niyang makita ang mukha niya at sumagot si Kunan na oo, sabay dagdag na ginawa niya ang lahat ng ito lalo na para makita ang mukha ng kanyang minamahal na kasintahan. Kaya binuksan niya ang kanyang mga mata at sa unang pagkakataon ay nakita niya ang taong matagal na niyang gustong makilala,
sinasabing mas maganda pa siya kaysa sa kanyang inaakala ngunit dahil sa epekto ng salamangka, nakikita niya sa kanya ang isang balahibo ng ibon. Dahil dito ay napasobra ang reaksyon ni Kunan at maling inisip ni Mirika na baka hindi siya ang tipo nito, agad itong itinanggi ni Kunan at nilinaw na parang balahibo iyon ng isang napakagandang ibon at hindi ito masyadong naunawaan ni Mirika, kaya ipinaliwanag ni Iko sa sarili niyang paraan na nauwi sa medyo kakaibang usapan tungkol sa mga higanteng may balbas at mga kulungan. Maya-maya ay dumating din si Dario at binati ang ating bida. Nagpasalamat si Kunan at pinuri ang ganda ng kanyang espada at nagpasalamat si Dario at akala niya ay ang espada sa kanyang kamay ang tinutukoy, ngunit ang tinutukoy pala ni Kunan ay ang espada sa kanyang likod, kaya inakala na lang niya na normal lang ang ganoong kalituhan. Biglang may bumati kay Kunan sa mayabang na tono at paglingon niya, nakita niya ang isang sobrang nagniningning na anyo dahil sa tindi ng liwanag at hindi niya ito lubos na makilala kaya't tinanong niya kung ang kanyang guro ba iyon. Sinubukan pa niyang tingnan ng mabuti pero hindi niya talaga makita. Sinabi niya kay Sen na kailangan nilang mag-usap ng sarilinan kaya't nag-usap sila ng private, ikinwento ni Kunan ang lahat ngunit natawa lamang si Se at sinasabing walang saysay ang mga sinasabi niya. Kaso nang marinig na siya raw ay nagniningning, mayabang na sinabi ni Sen na lagi naman daw siyang nagliliwanag dahil siya ang numero 1 ng sangkatauhan, kahit aminado siyang lamang lang siya ng kaunti kay Kunan. Tunay na napaka-humble niya at ayon sa biro na para kay Kunan ay imposible talaga, dahil sa tuwing sinusubukan niyang tingnan si Se ay nabubulag siya sa liwanag, samantala ay nagsasanay sa labas si Mirika kasama si Se at naisip niya ang dalawang posibleng dahilan kung bakit ganoon ang nangyayari. Una ay maaaring nakikita ni Kunan ang anyo ng kaluluwa subalit hindi ito gusto ni Kunan dahil ang espiritu niya ay mukhang alimango at ikalawa, maaaring imagination ito dulot ng labis na pagkalasing sa mahika. Ipinaliwanag ni Sen na may mga lugar sa mundo na sobra ang ipon o agos ng mana, at minsan napadaan siya roon at parabang nalasing at habang nawawalan siya ng malay ay nakakita siya ng mga bagay na walang pisikal na katawan na dumadaan sa kanya. Sinabi ni Kunan na halos pareho ito sa nararanasan niya at gayunman, hindi pa nila masiguro ang dahilan ngunit mas mauunawaan ito kapag mas marami pang halimbawa. Tinanong ni Kunan kung palpak ba ang kanyang mata ngunit agad itong itinanggi ni Se, sinasabing hinding-hindi iyon magiging kabiguan dahil gawa iyon ng kanyang minamahal na estudyante. Natuwa si Kunan dito at ipinaliwanag ni Se na sa kalikasan ay may mga nilalang na hindi nakakakita ng kulay, may sobrang daming mata at mayroon ding mga bulag tulad ni Kunan kaya't walang nakakaalam kung ano ang tamang paraan ng pagtingin. Ayos lang na may sarili siyang paraan ng pagtingin sa mundo at maaaring may mahalagang kahulugan ang mga nakikita niya, kung nasasaktan siya ay maaari niya itong iselyo pero kung hindi naman, ipagpatuloy lang niya ang pagtingin. Nabigyang lakas ng mga salitang ito si Kunan at naunawaan niyang nagsisimula pa lamang siyang makakita, iminungkahi rin na itago muna niya ang mga nakikita niya hanggang may malinaw na conclusion, dahil maaaring mali ang pagkaunawa ng iba. Sumang-ayon si Kunan at natuwa na tinawag niya si Se, kahit muli siyang nabulag ng kanyang liwanag at pagkaraan ng ilang oras ay nagtanong si Mirika kung tapos na ba silang mag-usap, at binanggit na marami pa silang kailangang pag-usapan tungkol sa mata ni Kunan. Naiintindihan ito ni Mirika at naalala niya na malapit na ang kaarawan ni Kunan, kaya tinanong niya kung ano ang maaari niyang iregalo at sumagot si Kunan na kahit ano mang manggaling sa kanya ay magpasaya sa kanya. Namula si Mirika at tinanong kung talaga ba niyang iniisip iyon at kinumpirma niya na totoo iyon, maya-maya ay lumabas si Kunan at humingi ng paumanhin sa paghihintay, ngunit natawa si Se at iniisip ang balahibo ni Mirika. Nagtaka si Mirika kung may nangyayari ba ngunit sinabi ni Kunan na lihim iyon, at tinanong naman niya kung ano ang pinag-uusapan nila ni Nico at sumagot si Mirika na lihim din iyon at doon natapos ang araw nila. Kinabukasan ay inaayos ni Kunan ang kanyang mga gamit at tiningnan ang kanyang silid sa huling pagkakataon at pagsapit ng gabi, ipinagdiwang ang kanyang ika-12 kaarawan at nagpasalamat ang bida sa lahat at isa-isa nilang ibinigay ang kanilang mga regalo na isang bagong setro, isang eleganteng balahibo at isang mapang pangkain para masulit ang paglalakbay, dahil napakalayo ng akademya na bagay na nagpapalungkot sa lahat at nagpaiyak sa kanyang ina. Sina Iksho at ang ama niya ang umaliw sa ina, sinasabing babalik siya agad matapos makapagtapos na tulad ng inaasahan at gumagaan ang loob ng ina, kaya nagpatuloy ang selebrasyon at nag-toast sila para sa kanyang tagumpay. Makalipas ang ilang sandali ay nag-usap ng sarilinan sina Mirika at Kunan sa balcony,
Tinanong siya ng dalaga kung handa na ba siya sa kanyang paglalakbay at sumagot si Kunan na handa na siya, at idinagdag na bibilhin na lang niya ang lahat ng kakailanganin pagdating doon. Taos-pusong humingi ng paumanhin si Mirika, dahil may klase siya sa araw na iyon at hindi siya makakapagpaalam at sinabi ni Kunan na huwag siyang mag-alala, dahil alam niyang may sarili rin siyang mga tungkulin. Nagpasalamat si Mirika sa kanyang pag-unawa at sinamantala niya ang sandali at iniabot ang kanyang regalo sa kaarawan, at hiniling na buksan niya ito at ginawa iyon ni Kunan at nakita niyang isang pulse Ares iyon. Ipinakita ni Mirika na may suot din siyang kapareho at hiniling na kapag nahihirapan siya sa Akademya ng Mahika, kausapin niya ito na parang siya ang kausap at nangako si Kunan na gagawin niya iyon, at susulatan siya ng mga liham araw-araw hanggang sa muli silang magkasama. Sa mga salitang iyon ay pinagtibay nila ang pangako sa pamamagitan ng isang mahigpit na kamayan. Kinabukasan ay malungkot ang paligid dahil sa pag-alis ng ating bida ngunit sumakay si Kunan sa karwahe na parang walang nangyari, bagay na ikinagulat ng kanyang mga magulang bagamat inaasahan na rin nila iyon. Biglang sumakay rin si Iko at doon naintindihan nilang siya ang may pakana ng lahat at bago umalis, pinahusay ni Kunan ang mga gulong ng karwahe gamit ang mahika at nakita silang papalayo at nagpaalam ang bida, nangakong babalik siya pagkalipas ng ilang taon. Habang nasa biyahe ay sabik si Kunan na malaman kung anong klaseng mga tao ang makikilala niya sa akademya, at doon ipinakilala ang isang batang maharlika na isang karaniwang mamamayan at isang santa.